Noong matapos makapagmeryenda ay nagpaalam na rin si Ryan sa kanyang mga magulang at mga kapatid na uuwi na. Gusto niyang magpahinga ng maagam. Pagkarating niya sa bahay ay naisipan niyang manood na muna ng movie mula sa external hard drive na naroon. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapanood dahil sa pagiging sobrang busy niya sa pag-aasikaso ng kanyang pamilya, pati na ng mga kadalagahan na humihingi ng kanyang atensyon. Nanood siya ng movie hanggang alas 10 ng gabi. Sakto rin noong matapos ang ikalawang pelikula na kanyang pinanood ay antok na siya. Kaya agad na siyang umakyat at sa ikalawang palapag na natulog. Kinabukasan ay nagising na si Ryan ng pasado alas 8 ng umaga. Bumaba siya at nagtungo sa kusina para magluto ng kanyang pang-almusal. Noong makatapos ay iniisip niya kung may nakaschedule ba siyang gagawin para sa araw na yun. Pero wala siyang maalalang gagawin. Kaya lumabas na muna siya ng bahay at inasikaso ang pagtatabas ng mga damo sa harapan ng bahay at nagreplant ng mga halaman. Pinalitan niya na rin iyong mga namatay na halaman dahil matagal na siyang hindi nakakapagdilig. Habang naroon siya sa garden ay narinig niyang nagre-ring ang cellphone niya. Nagpapatugtog kasi siya noon ng music kaya agad niyang napansin noong huminto ang music at nag-ring. Hello, sino to? Hi Ryan, it's me, Sabrina. How are you? What are you doing? Wala siya, nag-i-English na naman. Paano magpapractice ng Tagalog kung mag-English ka pa rin kapag kausap mo ako? Sige, ulitin mo yung sinabi mong salitang Tagalog. Okay, I'm asking if kumusta ka na and what are you ginagawa? Ano ba yan? Tagpi-tagpi pa rin ng Tagalog. Oh, come on Ryan. That's all I can for now. So suck it. Wika pa ng dalaga na tila naiinis na. Oo na, sige, sasagutin ko na yung tanong mo. Okay lang po ako at eto, nagtitrim ng mga grass o talahib sa garden. At nagre-replant ng mga ornamental at flowering plants na tanim ko. Oh, really? You have flower garden? Oo, meron kaso napabayaan ko na dahil umuwi ako sa province namin. Tapos pagkabalik ko rito ay naging busy naman ako sa pag-aasikaso ng mga kapatid ko. So, bakit ka nga pala napatawag? I wanna invite you sana here in my place. I want to order big pizza, chicken and mojos, and I want to eat those with you. Wow, mukhang gusto mong magpataba. Not really. It's just I'm happy because I have you as my friend. So, are you coming? Oh, sige, punta ako dyan mga 2 or 3 p.m. Pupuntahan ko na lang muna mga kapatid ko sa school nila at kakamustahin ng mga teacher nila kung ayos lang bang performance nila sa school. Alright, just text me if you're on your way na here so I can order the food. Okay, sige. Salamat sa pag-imbita. No worries, it's my pleasure. Sagot ng dalaga tapos pinatay na ang tawag. Napasabi na lang si Ryan. Kita mo yun, magpa-practice daw ng magtagalog eh. 2 sentence lang yata yung sinasabi ng Tagalog. Tapos English lahat. Ay, ewan ko sa'yo, Sabrina. Wika pa ni Ryan kahit wala na siyang kausap. Pasado alas 11 ay pumasok na sa loob ng bahay si Ryan at nagpahinga na muna. Doon na lang din muna siya nagtanghalian dahil balak niya pumunta sa school ng mga 1:30 p.m. para ongoing na ang tutor sa mga kapatid niya. Sumapit ng 1:00 ng hapon, umalis na ng bahay si Ryan at dumaretso sa Jollibee. Bumili siya ng 6 na super meal at 6 na pirasong burgers. Para tag-iisa noon ang 2 tutor teacher, 2 niyang kapatid, isa sa guardian na si Mang Joey at sa nanay niyang si Aling Sara. 2
Nasigurado rin na darating dahil magsusundo sa mga kapatid niya. Noong makuha na ang order ay nagtuloy na siya patungo sa eskwelahan ng mga kapatid niya. Pagkarating sa gate ay sabi niya sa gwardiya, Mang Joey, kamusta po? Pwede ba akong makapasok? Maghahatid lang po ako ng merienda para sa mga kapatid ko. Nasa tutor po sila ngayon. Alam mo po ba kung saan building yun? Oo naman sir, pwede po. Yung building sa may dulo. Nasa second floor po sila sa dulong classroom din. Ganun po ba? Ito po pala, Mang Joey, merienda niyo po. Wow, talaga sir, para po sa akin to. Oo naman, parang hindi ka po naniniwala. Kahit kailan kasi sir ay wala pang nagbibigay sa akin ng ganito karaming pagkain. Madalas ay burger lang at soft drinks na tunaw ng yelo at wala nang gustong uminom. Yun lang ang binibigay sa akin pero itong bigay nyo ay mainit pang mga pagkain. Oo naman Mang Joey, di ba? Sinabi ko naman po sa inyo na tingnan-tingnan nyo lang po ang mga kapatid ko at akong bahala sa inyo. Maraming salamat po dito sir ha. Pangapunan ko na po itong chicken, spaghetti at rice. Itong burger, french fries at coke na lang po ang ipangmemeryenda ko. Siguradong busog na po ako rito. So, paano po Mang Joey? Tutuloy na po ako sa loob. Okay po sir. Tsaka sir, makakaasa po kayo na babantayan ko po ang mga kapatid nyo. Okay po Mang Joey, maraming salamat po. wika pa ni Ryan at tumuloy na sa dulong gusali na sinabi ng gwardiya. Pagkarating ni Ryan sa dulong classroom sa second floor, ay narinig niya ng sinabi ng isang teacher. Warren, ipagpatuloy mo na ang pagpapractice ng pagbabasa sa bahay niyo ha. Mag-focus ka sa Filipino para mas mabilis ka rin matuto sa pagsasalita ng Tagalog. Ikaw naman Gina, mag-practice ka pa ng pagsusulat ng cursive ha. Marunong ka naman, pero medyo magulo pa ang stroke. Kaya baka kahit ikaw ay mahihirapang magbasa ng mga naisusulat mo. Okay po ma'am. Sagot naman ng mga kapatid ni Ryan. Tapos tsaka na si Ryan kumatok sa pintuan. Good afternoon po ma'am. Oh, good afternoon din po Mr. Hidalgo. Ryan na lang, masyado naman pong formal lang Mr. Hidalgo. Okay po. Tamang-tama, tapos na kami sa aming tutor sa araw na to. Ayos pala ma'am. Siya nga pala, may dala akong merienda para sa inyo. At sa inyo rin po palang dalawa. Wika ni Ryan habang nakatingin sa mga kapatid niya. Wow! Maraming salamat Ryan. Sagot pa ng dalawang dalagang guro. Tapos tsaka na nagsimulang kumain ang apat. Ikaw sir, bakit hindi ka kumakain? May isang set pa naman na hindi nagagalaw. Kasi may pupunta na akong birthday party. Nakakaya naman kung pagdating ko roon ay hindi ako kakain dahil busog na ako. Kaya doon na lang ako kakain para kay nanay itong isang set dahil siguradong paparating na rin yun dito. Pagkalingon naman nila sa pintuan ay naroon na si Aling Sara. Ayan anak, bakit narito ka? Dinalaw ko lang po itong dalawang tunay. Tapos dinalang ko na rin po sila ng merienda. Pangako ko po kasi ito sa kanila. Ito nga po pala nay, bumili rin po ako para sa inyo. Makisabay ka na pong kumain rito. Talaga anak. Maraming salamat rito ha. So, paano po nay? Alis na po ako. May pupuntahan pa po kasi akong birthday party. Sige anak. Mag-iingat ka ha. Pagkatayo ni Ryan, ay tumayo rin ang dalagang si Sheena. Sir Ryan, pwede ba naming makuha ang number mo? Para in case lang na may concern kami, sa pag-aaral nitong dalawang mong kapatid ay masasabihan ka namin agad. Oo naman ma'am, wala pong problema. Wika pa ni Ryan at agad nang tinanggap ang cellphone na inaabot ng dalaga at tinype ang number niya. Thank you sir, ingat ka po sa pupuntahan mo. Oo, salamat. Bye Kuya Ryan, salamat po sa merienda. Sigaw naman ang dalawa niyang kapatid. Oh, you're welcome. Sagot ni Ryan at agad nang lumabas ng classroom at bumaba na. Noong mapadaan siya sa guard ay sabi noon, Sir, dumating na po yung nanay niyo
Oo, Mang Joey, naroon na nga po kasama ang mga kapatid ko. So, paano po? Mauna na rin po ako. May lakad pa po ako eh. Sige po, Sir Ryan. Maraming salamat po ulit sa bonggang merienda kasama ng panghapunan ko. Opo, Mang Joey, you're welcome po. Sagot ni Ryan at lumabas na ng campus. Pagkasakay nga ng sasakyan ay agad na rin siyang lumabas. Noong naroon siya sa stoplight ay bilis siyang nagtipa ng text message. Ay, Sabrina, papunta na ako dyan. Kakaalis ko lang sa school ng mga kapatid ko. Siguro mga 10 to 15 minutes ay nandyan na ako. Alright, I'll wait you here. Sagot pa ng dalaga. Hindi na nga nag-reply pa si Ryan at nagpatuloy na sa pagdadrive papunta sa tirahan ng dalagang si Sabrina.